Okay, good day mga kasolar. Gusto ko lang i-share yung aking experience dito sa ating naging installation. Si client yung nag-purchase ng materials and then naatasan tayong i-install or labor only. So nung dumating kami sa site is that kompleto na yung materials. So okay naman lahat, complete naman. Na-mount na namin yung aming mga panels and then na-wiringan na din namin. And then, proceed na tayo sa commissioning. So, na-install na natin lahat from panels, inverter, DC, safety device, mga breakers. Yun. And then, commissioning na. Nung i-commission na namin, hindi namin napansin yung kanyang AC breakers. Normally kasi nakakalimutan na to. Doon tayo nakafocus doon sa ampere nung ating mga DC breaker. So hindi natin napapansin yung voltahe na yun nga napansin namin during commissioning. Ipa-power up na namin. Then napansin namin is that yung kanyang pansinin nyo yung aming pictures. Makikita nyo rito yung ampere nung kanyang breaker is tama naman. From DC, from panel to DC, disconnect. So, tama naman, 25 ampere. And then, napansin namin yung breaker pala is DC and AC. So, pwede siya sa DC, pwede siya sa AC. Kaya lang, yung mapapansin natin dito sa ating picture, yung kanyang DC input, napakababa. 220 volts lang. And then pag ginamit mo siya sa AC, 400 volts. So normally pagka sa AC mo siya ginamit, wala kang magiging problema. Pero ginamit namin kasi to and then sa nakaalaan talaga siya sa DC side dahil separate yung AC breaker niya. So ginamit namin yung breaker sa DC. Pansin nga namin napakaliit ng voltahe. Yung ating panel is 9 pieces, 550 watts. So kung i-rough estimate yun, nasa 400 to 450 volts yung kanyang rated input. So once na pinasok mo siya sa DC breaker, normally yan, gagana yan, lalo na kung makulimlim. Dahil hindi naman niya marireach yung 200. Pero once na mag-peak yung ating panels sa 9 pieces, so 450 volts yun. So normally yan, masusunog yung ating DC breaker. Ayan. So ayan, be aware tayo mga guys sa ating mga installer at saka sa ating safety ng ating mga client. Okay? Hopefully, may natutunan tayo base dito sa ating experience na nangyari. So normally hindi mapapansin yan dahil sobrang liit nung labels ng ating breakers. So yan guys, hopefully may natutunan tayo. Thank you very much.